Ito. Noong 2016, runner-up lang si Pangulo bilang most corrupt. Siya ay kinilala ng Organized Crime and Corruption Reporting Project. Pero noong 2017 ay nag-level up si dating Pangulong Duterte at siya na po yung naging awardee at kinilala ng People of the Year being the most corrupt. At inamin din naman po niya sa kanyang statement ni Pangulong Duterte na siya ay corrupt at siya ay nagnakaw. Pero naubos na nga lang. Kaya natatandaan niyo po ba yon? Because meron pa po ako ditong statement niyan. Okay? So, ang tanong lamang natin, yung ba ay hindi niya man lang nasabi na dapat na merong karapatan ang taong magalit. And at the same time, wala po tayong nadinig sa Pangulo kahit ano pa ang naging di umanong anomalya ng DepEd sa pamumuno ni VP Sara. Ang kaligayahan sa puso ko. Ito na. Mga mahal kong kababayan, tayo po ay tumayo. Atin pong salubungin ang pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte! Magandang hapon ho sa inyong lahat. Alam niyo, I do not know if you still believe in me. Pero nakatingin ako sa inyo. Anak ko, na dapat magkita-kita tayo doon sa ating bayan. Kaya lang sa sitwasyon natin ngayon, kailangan talaga pumunta tayo sa ibang bayan maghanap buhay. Pero sa akin, the fact that malayo kayo sa pamilya ninyo, dama ko yung lungkot at alam ko yan. Kasi ganon rin ako noon. Almost 3 years. Sa labas ako nagtatrabaho. Well, nagtitraining para sa connection ko sa pagka-abogado. Kaya OFW, yan ang pinakamasarap na magkikinig ako. OFW, mabuhay kayong lahat. At ang mundo dapat magpasalamat
na merong mga Pilipino na magpunta dito sa kanila, sa ibang bayan, para magtrabaho para sa kanila at para sa atin, makaipon ng pera para sa pamilya natin. Kasi, well, you know, it would take about 7 to 10 years bago mawala itong sitwasyon natin na ganito. But in the meantime, that we are not really ready economically to provide opportunities na trabaho para sa lahat, then I said, napipilitan tayo dito maghanap ng trabaho para sa ating mga pamilya. Kaya ako ngayon dito, this is not the first time that I have kaharap ko kayo. Tanggapin na lang natin kung ano ang nasa palad natin at magdasal tayo na yung pagod ninyo ngayon dito ang makinabang ang mga pamilya ninyo at ang mga anak ninyo. Mabuhay kayong OFW. Pero yung mga sinasabi po nating existing practice na ngayon na ginagawa nila ay ano po ang legal basis nun? Opo. Kasi ito by, siyempre, bago nila ginawa yan, kinover muna nila sarili nila ng, ano ba tawag, circular ba? Opo, Is it circular. O, Opo. sige. Ano po ang legal basis ng Commission on Audit para sa kapangyarihan nila sa pag-issue ng circular? Opo, napakaganda po ng tanong ng ating pinunong minorya. At yan po, alam niyo po, dito po sa aking kaliwa, kung titingnan niyo po, dahil ang sabi ko po sa kanila, Ginoong Pangulo, tayo po ay haharap sa bar Tatnatcher. Mathematician pa. Kaya kailangan po, battery ng mga auditors ang kailangan po natin dito sa kaliwa. Ano po? Yung legal basis na yun ay nandun sa bill. Section 2 ng Konstitusyon.